Attorney Vic, mayong buntag o kumusta? Maayong buntag, Panyero, at magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig. And thank you for having me dito sa inyong stasyon. Magandang umaga. Oo. I'm okay. Busy, very, very busy. Down to the last stretch of the campaign, Attorney Rufil. At 8 araw na lang mula ngayon ay matatapos na yung ating kampanya. At ilang araw ay magsisimula na ang halalan para sa midterm election. Yeah. Kumusta ang pag-iikot ninyo sa buong bansa? Well, napakalaki ng Pilipinas. Kulang ang 90 days. Pero yun lang ang itinakda ng ating batas. Kaya sinisikap nating makapunta sa lahat ng maaring mapuntahang lugar. Syudad, probinsya, munisipyo. Pero malaking bagay, kagaya yung ibinigay ninyong pagkakataon sa akin dito sa DYHP Capitol. At mas marami tayong maaabot. At yung mga hindi na natin mapupuntahan, at least makakarinig sila ngayon sa atin at magkakaroon tayo ng diretsyong pakikipag-ugnayan sa kanila. Dahil ang broadcast natin ay napapakinggan sa buong Visayas at buong Mindanao, sa parts of Luzon. Live po tayo ngayon sa DYHP at saka sa IFM. Nakakonect natin ngayon at saka sa mga social media platforms natin, nakikinig buong bansa at even sa whole world, no? Na may internet sila nag-follow sa atin. Yes. Kaya pala, magandang umaga din. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi, magandang buhay sa lahat ng ating mga Filipino migrants at Filipino workers abroad. So, dito sa Cebu ngayon, ano mga activities niyo? Marami tayong imbitasyon dito sa Cebu ngayon, sa Mandaue, of course sa Danao, at yung mga series of pagpupulong sa mga nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa ating aplikasyon bilang senador ninyo ngayong May 12. So aking silang sisikaping maharap lahat hanggang mamayang gabi dahil pagkatapos dito ay babalik na tayo uli sa iba't ibang bahagi naman ng ating bansa. Kumusta ang feeling ninyo bilang isa sa mga kandidato ng PDP Laban at saka ngayon na mayroong nangyari kasi kay former President Rodrigo Duterte na kidnap siya, dinala sa dahig. So medyo problema talaga, no? Kumusta po ang campaign ninyo sa PDP Laban? Ito ba ay para nakapawiki ninyo dahil wala na si President Duterte or lalong nag-strengthen yung spirit ninyo sa pagkampanya at yung grupo po ninyo? Yung ginawang pagtatraidor ng sarili niyang gobyerno kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siya'y ginawang mistulang alay o handog sa kamay ng naglalaway na banyaga dyan sa ICC, lalong nagpatindi ng pag-alab ng aming damdamin na patuloy tayong lumaban para sa Pilipino at para ipagtanggol si Pangulong Duterte at para ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte dito sa huwad na impeachment complaint na inihain ng ilang elitistang kongresista na ang layunin ay nakawin ang sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino, nakawin ang posisyon ng Vice President mula kay Inday Sara. Yung dito pa si Presidente Duterte, nakita natin yung talagang yung campaign ninyo, palaging nakakasama ninyo si President Duterte. Ngayon parang hindi ba kayo na-discourage na walang tayong leader? Parang ganon? Hindi. Hindi, because Vice President Inday Sara is there and in spirit kasama namin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makikita natin na si Pangulong Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte ay simbolo ng sambayan ng Pilipino. Pero ang aming kasama talaga rito ay ang mamamayang Pilipino. At nakikita naman natin ang pagkilos all over the world, hindi lang sa Pilipinas. At talaga namang hindi sang-ayon sa ginawang pagtatraidor ng Marcos administration sa ating kapwa Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Now, Attorney Vic, no? Ito sa Attorney Vic Rodriguez, lawyer, ang background niya, at saka alam naman natin, no? Kayo ay talagang deserve ninyo na maging senador, no? Ano ba talaga ang pagbigyan ka ng pagkakataon na maging senador? Ano ang bigyan mong pieces of legislation na parang priority po ninyo? Attorney Rufil, mga kababayan, ako po ay tumugon sa imbitasyon at hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. At aking pinangungunahan ang giyera laban sa korupsyon. Alam naman natin na ang punot dulo, ang ugat, ang simulat katapusan ng maraming problema at kahirapan ng Pilipinas at ng mga Pilipino ay dito sa ating taunang national budget. Kanya bilang senador ninyo, ako ay magsisilbing boses, mata,
tenga at tinig ng mamamayang Pilipino sa Senado. Babantayan natin itong ating taunang national budget para hindi na maulit itong maanomalya at tiwaling national budget natin ngayong taon na ipinasa ng Marcos administration na base sa napakaraming blankong bicameral conference committee report na nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. Paano tayo, Attorney Rufil, nakapagpasa ng isang national budget na ang halagay 6.326 trillion pesos? Kung bungi-bungi yung iyong bicameral conference committee report, 28 items blanco, ang halaga tigit kumulang ay 241 billion pesos. Hindi ganyan ang uri ng mga mambabatas na dapat nating iluklok sa Senado at sa Kongreso. At yan ang ating pinapangunahan, yung war on corruption. At pag nagawa na natin taon-taon ang pagbabantay sa very important piece of legislation na ipinapasa ng Kongreso, Senado at mababang kapulungan, aking isusulong yung pag-amenda, Attorney Rufil, nung tinatawag nating plunder law, yung batas laban sa pandarambong, yung batas laban ho sa mga mandarambong. Dahil sa kasalukuyan, ang plunder law, bago ka makasuhan, kinakailangan ang nananakaw na ng tiwaling politiko, opisyal ng gobyerno, ay hindi bababa sa 50 million pesos. Paano kung tumigil sa 49 million pesos? Hindi mo nakasuhan ng plunder itong loko-lokong ito. Kanya aking sisikaping amendahan ng plunder law, ibababa natin sa 1 million pesos lang. Sapagkat ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkanong halaga pa yan. At pag nagawa na natin yan, ating isusunod na isa sa batas ang pagbabalik ng death penalty. Death penalty, Attorney Rufil, sa 2 kaso lamang. Doon sa mahahatulan at mapapatunayang guilty sa kasong plunder na ang threshold ay 1 million pesos na lamang, at death penalty sa lahat ng mapapatunayang sangkot sa illegal na droga na taong gobyerno at foreigner, alien or banyaga. Dito lang sa 2 kasong ito, ating ipapatupad ang pagbabalik ng death penalty. Attorney Vic, kayo ay nandyan sa pinaka-inner circle ni former ni President Bongbong Marcos dahil ikaw yung former executive secretary niya. So ibig sabihin kayo ay naging alter ego ni President Marcos. Pwede bang dahil this is the first time na naka-interview tayo ninyo dito sa himpilang natin at yung mga nakikinig sa atin, ang mga listeners natin sa radio, maybe unang pagkakataon nila na napakinggan ka, no? So, pwede bang malaman namin bakit po kayo nagbitiw bilang executive secretary ni President Marcos? Sapagkat mali na yung kanyang tinatahak na landas. Hindi na ito yung magagandang aspirasyon na aming naibahagi sa sambayan ng Pilipino nung kami nangangampanya nung 2021 at nung campaign period nung 2022. Kagaya po mga kababayan ng aking natura nung ako po ay nag-file ng aking candidacy, sinabi ko ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. Hindi sa kung kaninong politiko, hindi sa kung kaninong partido o higit sa lahat, hindi sa kung kaninong oligarko. At kaya ako'y kumandidato bilang independent, kasama ko ang hakbang ng maisog, dahil ang nais kong kapartido kayo, ang sambayan ng Pilipino. At I will always side with the Filipino people. Pag nakikita kong mali na at papunta na doon sa daan na dapat nating linalabanan, yung daan na siksik, liglig, umaapaw ng korupsyon, lalabanan natin yan at tatalikuran natin yan. So yan ang main reason bakit kayo nagbitiw from the Marcos administration. Yes. Because I do not want to fail the expectations of the millions of Filipinos na naniwala, nakinig at humawak doon sa magagandang pananalita na aming nabitawan noong 2021 at 2022. Kabahagi na dyan, Attorney Rufil, yung kanyang ipinangakong 20 piso kada kilo ng bigas, yung murang bigas. 3 taon na sa pwesto, walang murang bigas. Okay, yung reaksyon ninyo ngayon dahil yung bigas na 20 pesos nagsimula na kahapon. Kahapon lang dito sa Cebu. Hindi po totoo yan, pambubudol yan. Dahil bakit ngayon lang? Dahil may halalan? Bakit sa Cebu lang?
Ibig sabihin, yung mga mahihirap at hindi makabili ng murang bigas, yung walang access sa murang bigas na makakain, sa Mindanao at sa Luzon ay hindi kasali. Paano yung taga-Southern Luzon, taga-Southern Tagalog, na walang pera pambili ng makakaing bigas, hindi sila kasali? Ito'y nakikita natin, pamumulitika lamang at pang-iinsulto sa inyo, mga Cebuano. Binibili ang inyong boto, kapalit na itong 20 pesos kada kilo ng bigas. Tanungin ninyo sila, hanggang kailan yan? Hanggang May 10 lang? O hanggang May 12 lang, pagkatapos wala na? At kung isasabihin lang tuloy-tuloy yan hanggang end of year, paano yung taga Luzon? Paano yung taga Mindanao? Paano yung taga Southern Tagalog? Paano yung maraming mahihirap sa Metro Manila? Walang karapatang kumain at walang karapatang magkaroon ng access sa mura at makakaing bigas? Ito'y pawang pamumulitika lamang. Maling uri ng politika ng Marcos administration. Pero sinabi nila, sinabi nila na yun ay pilot area lang daw yung Cebu. Why Cebu? Ask them, why Cebu? Why Cebu? Of all places, why Cebu? Ano ang ginamit nilang datos para sabihin kinakailangan ng Cebuano ng murang bigas? Bakit hindi sa Mindanao? Bakit hindi sa Luzon? Bakit hindi sa Batangas, sa Quezon, sa Laguna? Bakit hindi doon? Baka vote-rich ang Cebu. Ayun ang sagot na tumbok mo, Tommy Rufil. Ito ang pinaka-vote-rich province. Yan ang sagot talaga. So dito makikita mo, hindi sincero yung approach na makapagbigay ng murang bigas. At importanteng pinag-uusapan natin ito dahil yung murang bigas, heavily subsidized yan. Pag sinabi mong heavily subsidized, may pera tayo dyan. Kung halimbawa 35 pesos ang pinakamurang bigas, hahanapin ninyo paano napababa ng 20. Dito lang sa Cebu. Swerte nga kayo mga taga Cebu eh. At dito nagsimula yung pambubudol na naman ng murang bigas. Sino magbabayad ng difference of 15 pesos? Tayo yun. Sambayan ng Pilipino. Galing sa ating buwis. At pag walang sapat na buwis na nakokolekta, saan nila kukunin yung pang-subsidize? Uutangin ng gobyerno yan. Utang na naman. At yung utang na yan, pagbabayaran natin yan. Kaya yung mga kapatid natin, mga listeners natin, yung mga nakikinig sa broadcast ngayon, dahil mayroong murang bigas, bibili yung mga kababayan natin, of course, dahil 20 pesos lang, hindi nila isipin na may utang na loob tayo. Hindi. Dyan sa dahil atin yan eh. In fact, I am encouraging all the Cebuanos, if you have the means, kung meron po kayong kakakayahan na mamakyaw ng 20 pesos na kilo ng bigas na inaalok po ngayon dito sa inyo, tingnan nyo muna, yan ba'y makakain? Suitable ba yan for human consumption? On the assumption that it is indeed suitable for human consumption, pakyawin ninyo, bilhin ninyo. Pero mayroong limit lang eh, 10 kilos lang per week. Yun ang problema. At saka, kailangan lang yung 18 years old lang yung makabili. Kasi pagka 18 years, below 18 years old, hindi pwedeng bumoto eh. Paano mo mapapabotohin yung batang 15 anyos? Disqualified yon. Dito mo makikita tahasan ng pambubudol eh. But anyway, kung nandyan na yan, at kahit may limit yan at makakain yan, bilhin ninyo. Atin yan eh. Pera natin yan eh. Huwag kayong tumanaw ng utang na loob sa administrasyon ni Marcos Jr., hindi dahil ingrato tayong katulad nila. Hindi. Dahil mulat na tayo. Na invested tayo dyan, pera nating mga Pilipino yung ginagamit na pang-subsidize dyan. Hindi nila pera yan. Now, Attorney Vic, dahil sa sinabi mo na, at saka makita naman natin, nasa inner circle ka noon ni Marcos dahil kayo ay cabinet secretary at executive secretary pa. So, at na-mention mo naman, 2021, 2022, during the campaign period. So, mayroon kang alam tungkol dito. I hope you don't mind, tatanungin kita, bakit, anong nangyari doon? Dahil yung sa survey noon, si Inday Sara yung number 1 eh. Si Marcos hindi number 1, but paano na-convince nila si Inday Sara na tatakbo na maging running mate na lang ni BBM? Mayroon ka bang idea dyan? Malinaw naman yung sinasabi hanggang ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte. Way back in 21-22, hindi naman siya atat na kumandidatong Pangulo. Wala sa kanyang calculation pa yun noon. In fact, kaya nga yung sinasabi niya na bakit ba kayo masyadong assuming that I am even interested on running for president this 2028. Kaya naman siya sinisira eh. Dahil sa 2028, ang pakiwari ng administrasyon, at totoo naman, wala silang panalo kay Vice President Inday Sara Duterte. On the assumption na siya ay interesadong maging Pangulo. Yun ang naging basihan ng kanyang desisyon. Hindi naman siya interesadong maging Pangulo.
nung siya nagdesisyon maging vice-presidente ng kasalukuyang namumuno. Oo. At talagang nakakatulong yun, no? In fact, yung mga boto kay, dahil parang sinabi nila, solid north, solid south. So, ang taong bayan, alam naman nila yung itutulong sa Duterte doon sa kay Marcos. Pero ngayon, parang sinabi nila na, wala daw. Yung pagpanalo ni Marcos, kay Marcos yan, walang natutulong yung mga Duterte. Anong reaction niyo dyan? Sino nagsabi niyan? At kung sino man ang nagsabi niyan, siguro kailangan niyang aralin yung kasaysayan ng 21 and 22 campaign. Pahayag na yan, kung sino man ang nagbitaw niyan, talaga makikita mong napaka-ingrato ng taong yan. Dahil kita mo naman ang boto ng Vice President, higit na mas mataas. Mas mataas kaysa sa naging President. boto naging boto ng Pangulo. So despite sa tulong na ito, dahil nandyan ka sa inner circle, alam mong nangyayari eh. So despite sa tulong ng mga Duterte doon sa kay Marcos, tapos yung in return, dapat bigyan nila ng magandang return talaga, no? Pero yung nangyari, ipina-impeach si Inday Sara at saka pinadala pa sa dahig si Presidente Duterte. Anong tingin nun dyan? Alam mo, yung pagtanaw ng utang na loob, hindi naman ibig sabihin bigyan mo ng pabor na espesyal. Ang gagawin mo lang naman, tratuhin mo ng tama yung kapwa mo Pilipino. Hindi tama yung pagtalikod, pagkakanulo at pagtatraidor na ginawa ng Marcos administration kay Tatay Digong. Si Tatay Digong ay Pilipino. Kung meron man siyang mga binibintang sa kanyang pagkukulang o kaso, dapat niyang harapin dito sa Pilipinas at hindi sa kamay ng mga naglalaway na banyaga sa The Hague. At hanggang sa ngayon, habang ako ay ini-interview mo sa kasalukuyan, wala namang kaso si Tatay Digong dito sa Pilipinas eh. Lahat ay kwento lamang. Lahat ay bintang lamang. Kung walang kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, higit na wala siyang kaso sa the Netherlands. So bakit siya naroroon? Kaya ito ay talagang lantarang pagkakanulo ng sarili niyang gobyerno sa kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Siya ay ginawang mistulang alay o handog sa kamay na naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Dapat nating tutulan pare-pareho yan bilang mga Pilipino. Okay, Attorney Vic, anong reaction ninyo ngayon? At first manggod, yung si Tatay Digong, pasensya ka na sa Tagalog ko dahil naintindihan ko naman, konti. I cannot speak in a straight, flawless Tagalog, no? But I'm trying to really express it na parang din, no? So, okay. Now, noon, si Tatay Digong lang yung nag-campaign sa inyo, ngayon wala nandoon na sa dahig. Si Inday Sara parang hindi masyadong active, pero ngayon naging active na. In fact, yung Duterte ay in-endorse na niya, no? Anong reaction niyo sa endorsement ni Inday Sara? Malaking bagay yon. Yung hindi naman agad-agad na pagsali ni Vice President Inday Sara Duterte, nauunawaan ko yun personally. Sapagkat kinakailangan niya munang gampanan ang kanyang obligasyon bilang anak sa kanyang ama. Mahirap naman na sinalbahin na yung ama mo, hindi mo man matulungan at gampanan yung obligasyon mo bilang mabuting anak. Ginawa iyon ni Vice President Inday Sara Duterte. At nung nagampanan na niya, although tuloy-tuloy pa rin naman yan, ay at saka siya nagiging aktibo ngayon sa kampanya. Meron siyang sariling schedule, may sariling schedule yung Duterte, kami, at meron din kaming individually among the Duterte candidates ang kanya-kanya schedule. Kung saan magtutugma, doon kami nagsasama-sama. But anong reaction ninyo? Itong endorsement ni Inday Sara doon kay Camille Villar at saka kay Amy Marcos? Personal niya yon. Basta't ako, I can only speak on behalf of Duterte. Yung 10 Duterte candidates na inendorso ni Pangulong Duterte. At ini-endorso din ni Vice President Inday Sara Duterte. Kung mamarapati mo, Attorney Rufil, I'll take this opportunity na ipakiusap din sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Visayas, tulungan po ninyo ang Duterte. Dalhin po natin sa Senado si Senador Pastor Apollo Quiboloy, dalhin natin sa Senado si Senador Philip Salvador, dalhin natin sa Senado, ang bansa natin ay may sakit. Kinakailangan natin ng doktor sa Senado. Tulungan natin si Senador Dr. Richard Mata. Dalhin natin sa Senado yung mga kapwa natin abogado, si Senador Attorney Raul Lambino, Senador Attorney J.V. Hinlo, Senador Attorney Jamie Bondok. At siyempre,
panahon na para i-promote ho natin mga kababayan ang veterano, magaling na abogado, magaling na mambabatas. Gawin nating senador si Attorney Dante Marcoleta. Ibalik natin sa Senado ang lumaban sa illegal na droga, Senador Bato de la Rosa, at ang bisyo ay magserbisyo, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo. At syempre ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, number 56. Tulungan po ninyo, vote straight Duterte ngayong May 12, 2025. At first, itong si Marcos, BBM, sabi niya, kumpleto tayo ng slate. Yung sa kabila, hindi kumpleto. Nagtitinda lang yata ng suka pagbalik nga naging kandidato, no? Maganda yun, dahil ako, Attorney Rufil, openly, dito sa programa mo. Enjoy ako, maraming beses akong inutusan at pinabili ng suka nung nanay ko nung ako'y bata. At ako'y natutuwa. Pagka naaalala ko yan, happy recollection eh. Dahil sa pagsunod mo sa pagbili ng suka, inutusan ka ng nanay, pwede kang bumili ng popsicle, pwede kang bumili ng chichirya, pwede kang bumili ng candy. Justified yun. Magsasabi ka lang pag-uwi, Nay, bumili ako yung nanay mo, syempre, hindi magagalit. Sumunod ka eh. Bumili ka ng suka. So I'm proud to be a member of yung tinatawag ng Marcos administration na kami daw po ay Team Suka. Yes, ang suka ang kalaban ng mga peking ginto at ang suka ang tutugi sa mga patuloy na nambubudol sa sambayan ng Pilipino. Now, yung sinabi niya, hindi kayo kumpleto dyan, kami kumpleto dito, 12. Ngayon, naging kumpleto na dahil mayroong personal na in-endorse si Inday Sara, naging 12 na. Pero anong reaksyon ninyo dahil mayroon pa namang in-endorse yung sabi ni Pulong ba yun, nagsabi na si Kirubin at si Unasan. Naging 40 na lahat, itong gano'n. Basta ang inendorso ni Pangulong Duterte bago siya sinalbahe ay yung Duterten. At merong ini-endorso si Vice Presidente Inday, personal niya, at meron din si Pangulong Duterte karagdagang dalawa. Iniiwan na natin yan sa kamay ng sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga talagang galit sa korap. Piliin nyo na lang kung sino yung plus 2 ninyo. Okay. So, papasalamat ako ni Attorney Gonggong Amadora at Attorney Irene Cabalis na nag-connect sa akin na pwede tayong so kaya inimbitahan kita dito sa station natin. Ako magpasalamat din sa iyo, Rufil. Malaking karangalan ito. Oo, so ngayon at least nakapunta ka dito at saka yung activity niyo, yung may rally kayo sa Danao? Meron mamayang gabi yung grand rally ng Danao nila Mayor Nito at ng incoming congressman si Mix Durano. Tayo'y magiging bahagi diyan. So yung mga apart from you, sino pang mga kandidato ng PDP Laban na pupunta doon? Hindi ko lang natitiyak kung sino ang nag-confirm na mga kasamahan ko sa Duterte, but I think 2 or 3 have confirmed. Hindi ko lang malaman ngayon kung sino pa yung karagdagan. I think yung kinatawan, official na representante ni Pastor Apollo Kibuloy ay darating. At there's another one, I forgot kung baka si Attorney Lambino, I think. I'm not sure. Mayroon bang or si Senador Bato, something like that. Mayroon bang galing sa pamilya ni Duterte na mapunta doon or si Inday Sara hindi or si ko rin matitiyak. Basti? Hindi ko rin matitiyak kung merong family member na mula kay Pangulong Duterte ang mag-a-attend ng rally mamayang gabi. Okay. Yung sinabi na mayroon daong mga pulis na nakapaligid doon sa bahay ni former President Duterte dahil yung ibang mga supporters nandoon dahil binantayan nila baka i-raid daw ganun, no? Anong latest diyan na harassment na lang 'yan. Oo. Harassment na lang 'yan at patuloy na panggigipit kung totoo man 'yan sa pamilya Duterte. Ano i-raid mo doon sa bahay ng taong ipinagkanulo nyo na nga at hinatid nyo sa The Netherlands kahit walang kaso? Oo. Ano pang itatago doon? Oo. Ano pang papasukin mo doon? Baka inuna nila dinala sa Netherlands tapos mag-raid para additional evidence o ano? Anong ebidensya? Anong ebidensya? Wala namang kasalanan yung tao. Anong ebidensya? Wala nga kayong nabuong kaso dito sa Pilipinas eh. At ilang taon na na-detach si Pangulong Duterte sa kanyang posisyon pagiging Pangulo. 3 taon na eh. Wala ngang nabuong kaso eh. Sa loob ng 3 taong panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon eh. Anong ebidensya? Oo. Attorney Vic, if you don't mind, alam ko, dahil ikaw lawyer at magaling na deserve ka na maging senador. Salamat, Attorney Rufil. Pero yung mga campaign materials mo, yung mga tarpaulins, parang magkulang.
sapagkat wala talaga, ilan lang ang aking campaign materials. Kaya ako ay sinisikap kong mapuntahan yung mga ganitong pagkakataon na makapagpa-interview sa gagaya ng programa ninyo dito sa DYHP. Malaking bagay sa akin ito. Maraming salamat. Yung aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino gamit ang aking plataforma sa social media at yung mga ilan-ilang tarpaulin at campaign materials. Subalit, I'll take this opportunity. Thank you for reminding me. Ako po ay nagpapasalamat sa napakaraming taong tumutulong na magpalaganap ng aking campaign material. Hindi po galing sa akin yun eh. Kanya-kanya na silang pagpapagawa. Pati t-shirt, nakikita ko iba-ibang kulay, iba-ibang design, iba-ibang anyo. Ito po ay donation ng kung sino-sinong tao na hindi ko na po makikilalang personal marahil hanggang May 10. Kung sino man po kayo na nagmamalasakit po sa aking kampanya at sa sambayan ng Pilipino, sa demokrasya natin, maraming salamat po. I hope one day magkakilala po tayo ng personal, makamayan ko kayo, mapasalamatan ko kayo ng personal, pati yung mga billboard sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na bigla na lang nagkakaroon. Hindi ko po kayo siguro maaabot na hanggang May 10. Subalit, beyond May 10, sana ho ay makilala ko kayo at mapasalamatan ng personal. Okay, Attorney Vic, no, yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon. Dami ko pang mga tanong, pero na ano na tayo sa oras. Itong oras natin hanggang 10 o'clock lang, pero ngayon ay 10:40 na, no? Salamat dahil sa pag-extend. Thank you. Extend ko dahil marami pa sanang tanong, pero kahit we're running out of time, so yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon sa buong Visayas, Mindanao, Luzon, at sa buong bansa, no, na nakikinig sa DYHP ng RMN at IFM. Maraming salamat uli, Attorney Rufil, sa pagkakataon sa ating mga kababayan dito sa DYHP, sa inyong binigay na pagkakataon sa RMN. Ako po muli, mga kababayan, ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 po sa balota, inyong senador. Huwag po ninyong kalilimutan, madaling tanda ng aking numero, 56, Attorney Rufil, 56. 56, hindi po utang, 56, hindi po pautang, 56, hindi po pabigat, kundi 56 na kolektibo nating puhunan tungo sa mabuting lipunan. Tulungan po ninyo ako para senador. Ako po muli, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, may isog. Parang sa 5'6", parang natandaan ko yung tour ko. So at least madaling tandaan, 5'6". Hindi yung 5'6" na nagpautang ng pira at kumukulikta ng mas malaking ito interest. Ay ating puhunan para sa mabuting lipunan, number 56.